Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kaibigan at mga kababayan. Narito muli ang tagapangalat ng katotohanan. Bumabati po sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Muli po ninyo ako mapapakinggan at mapapanood sa mga oras na ito. At sa araw na ito mga kaibigan at mga kababayan, pag-usapan po natin gaano nga ba kahalaga ang pamumuhay ng may kabanalan. Sapagkat ang Biblia po mga kaibigan at mga kababayan, maliban po na ang Biblia ay nagtuturo po tungkol sa paglalang ng Diyos ng lahat ng mga bagay, maging sa tungkol sa Diyos, sino siya at ano ang kanyang pangalan, tungkol sa pananampalataya, tungkol sa bautismo, tungkol sa pagsisisi, tungkol sa paghuhukom, ang Biblia po ay nagtuturo patungkol sa kabanalan. So ito pa pag-uusapan po natin sa oras na ito mga kaibigan. Gaano nga ba kahalaga ang pamumuhay ng may kabanalan? Napakahalaga po na kung paano sinabi ko po nung nakaraan na kung wala po ang pananampalatayang may pagsunod, hindi po tayo maliligtas. Hindi po tayo magmamana ng kanyang kaharian. So napakahalaga po na tayo po ay makapamuhay ng may kabanalan. Bakit? Ano po ba ang tinuturo sa atin ng Biblia? Kung kayo po may mga Biblia, subaybayan po ninyo ang aking pagtuturo at ganito po ang ating mababasa. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Napakahalaga po sapagkat malinaw po ang sinasabi ng kasulatan, maliban na ang tao ay mamuhay ng may kapayapaan sa lahat ng mga tao at mamuhay ng may kabanalan, ay hindi po niya makikita ang Diyos. Nang ibig pong sabihin, hindi po siya magtatamo ng kaligtasan sapagkat ang Diyos po ay nasa kanyang kaharian. Walang bagay na marumi na papasok sa kanyang kaharian. Kaya po ang tao ay makakapasok lamang kung siya po ay makapamumuhay ng may kabanalan. Parang gaya lang din po yan mga kaibigan at mga kababayan ng sinabi ng Panginoon sa Aklat ng Juan Kapitulo 3 at versikulo 5 na sinasabi po, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng langit. Hindi po niya makikita ang Diyos. Nang ibig po sabihin, hindi po siya maliligtas. At sinabi ng Panginoon, ang sumasampalataya ay mabautismuhan, ay maliligtas. Datapat ang hindi ay parurusahan. So, same lang din po mga kaibigan at mga kababayan dito sa kabanalan. Napakahalaga po na ang tao po ay makapamuhay ng may kabanalan sapagkat ito lamang ang tanging paraan upang magmana po tayo ng buhay na wala hanggan. Sapagkat nga po ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay banal. Gaya po ng ating mababasa sa unang Pedro 1:15 hanggang 16, ating po mababasa po doon na mangagpakabanal nga kayo sa lahat ng uri ng pamumuhay sapagkat nasusulat, kayo nga'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Kaya po napakahalaga na tayo po ay makapamuhay ng may kabanalan sapagkat tatumbas po nito ay ang ating kaligtasan ng ating kaluluwa. Now, paano po ba makapamumuhay ng may kabanalan? Wala pong iba mga kaibigan at mga kababayan kung paano po ang tao makapamumuhay ng may kabanalan. Ito lamang po ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. Bakit? Ang kanyang utos ay banal at ang nag-utos ay banal. Gaya po ng ating mababasa sa Roma 7:12 na ating mababasa po doon na ang kautusan ng Diyos ay banal. Sapagkat nga po, ang nagsabi, ang nag-utos ay banal. Kaya po napakahalaga. Tandaan po natin mga kaibigan at mga kababayan, maliban po tayo
o maliban po na maiharap natin sa Diyos ang ating katawan na banal o haing buhay, maging kaaya-aya sa kanyang harapan, ay hindi po tayo magiging kalugod-lugod sa kanya. Tandaan po natin mga kaibigan, parang ganito lang din po yan sa kumpanya. Hindi po tayo makakapasok sa kumpanya kung hindi po natin gagawin o mapupunan yung hinihingi nilang requirements. Kinakailangan nilang mga dokumento na kinakailangan mong punuin para makapasok ka sa kumpanya. At lalong hindi kasi sweldo kung hindi ka po magtatrabaho sa kumpanyang yon. Dahil ang patakaran, bago ka magsweldo, kailangan mo munang magtrabaho. So, ganun din po yan mga kaibigan, mga kababayan, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Anumang bagay na ating napapakinggan, anumang bagay na ating nabasa, kinakailangan po natin itong lakipan ng pagtalima o pagsunod. Upang sa ganon, ang ating pagsamba, ang ating pagpuri, ang ating mga handog o hain o mga haing pasasalamat ay magiging kalugod-lugod sa Kanya. Hindi lamang po yan, kundi sa pagpasok natin sa Kanyang kaharian. Sapagkat, gaya po ng aking sinasabi mga kaibigan at mga kababayan, at sinasabi po ng kasulatan, maliban na ang tao ay mamuhay ng may kabanalan, ay hindi po siya maliligtas. Hindi po niya makikita ang Panginoon. Hindi po niya makikita ang Diyos. Kaya po sa atin, lagi ko pong sinasabi po sa inyo mga kaibigan at mga kababayan, kung totoo na meron po kayong pananampalataya, naniniwala kayong may Diyos, ito lamang po ang kailangan po ninyong gawin. Kailangan po nating gawin ay ang sumunod sa Kanyang mga utos. Kung tayo po ay hindi pa po nababautismuhan sa Kanyang pangalan, kailangan po natin mabautismuhan. Sapagkat ito lamang po ang tanging paraan na ibinigay ng Diyos upang ang tao ay mapatawad sa kasalanan, upang matamo ng tao ang kapatawaran. Again, sasabihin ko po sa inyo mga kaibigan at mga kababayan, kapag hindi po tayo nabautismuhan sa Kanyang pangalan, hindi po tayo napatawad mula sa kasalanan at ikinamatay po natin, nataglay po natin ang po yung magdadala sa atin upang tayo ay tumanggap ng parusang wala hanggan. Ang Diyos ay nagbibigay po ng pagkakataon sa atin. Ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa atin ay nung tayo po ay buhay pa sa buhay na ito. Sapagkat pag tayo po ay namatay na, wala na po. Wala na pong pagkabuhay na mabubuhay tayo na magkakataong taong muli, wala na po. Wala na po reincarnation. Wala pong purgatorio. Once we die, then ang sunod na po ay judgment. Yun po ang tinuturo sa atin ng kasulatan. Kaya po sa atin mga kaibigan at mga kababayan, ang pamumuhay ng may kabanalan ay napakahalaga. Huwag po natin itong i-disregard. Hindi po tayo magiging banal o hindi po tayo makapamumuhay ng may kabanalan hanggat hindi po tayo sumusunod sa Kanyang kalooban. Hindi tayo sumusunod sa Kanyang mga utos. Nga mga kaibigan at mga kababayan, pagpalain po tayo ng ating Panginoon at sa mga susunod pang talakayan, abangan po ninyo. At gaya po ng inyong maririnig sa akin, wala po akong ibang ituturo sa inyo kundi ang buong katotohanan. Ito po ay ating mababasa sa banal na mga kasulatan o Biblia. Ituturo po din sa inyo mga kaibigan at mga kababayan ang tungkol sa paglalang ng Diyos at sa mga bagay o karakter sa Biblia na pupulutan po natin ng aral. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Magandang araw po.